Grabe po sir, yung kahit may sakit sir, magtatrabaho pa rin siya. Pag hindi mo nagtatrabaho, sisigawan siya. Ano bang klase mga pagkain na pinapakain sa kanya? Kasi baka mamaya naka-apekto yung mga na pinapakain ng amo niya dun sa kanyang sakit sa bato. No po, pilis yata yun sir. Ito po bang kalagayan ng misis nyo? Alam po ba ng agency niya? Hatid daw kami sa plane ticket niya, pauwi. Unang-una po, ang employer po muna ang bibili ng ticket. So kung hindi po ito panagutan ng employer, ang susunod na obligasyon po will be the Foreign Recruitment Agency at kung hindi pa rin, Okay. babawiin naman po yung cost ng ticket dito sa Philippine Recruitment Agency. Sir Christopher, meron ng flight itong misis mo ng August 17, 2025 na gagawa ng paraan itong OWA. Maraming salamat po sir. Tulungan niyo po sana po ako makaka-uwi. Gusto ko na pong makauwi. Kasi po, ayoko pong lumala yung sakit ko dito. Nagsabi na po ako sa amo ko na gusto kong umuwi last Saturday. Nag-usap kami. Ang sabi ng babae, bayaran ko daw ang area. Pasulpot-sulpot yung sakit ng tiyan ko, sigmura ko. Pero ang masakit na giliran ko, lalo ng paa. Tulungan niyo po ako. Gusto ko na pong makauwi. Makakausap po natin sa linya ng telepono yung Mr. po ng OFW na si Christopher Paulo. Magandang umaga po sa inyo, Sir Christopher. Nandiyan po ba si Mr. Christopher? Opo sir. Ayan. Sir Christopher, kamusta naman po ba ngayon? Any update po dito sa asawa ninyo? Opo sir, kawawa kasi sir, tapos sinisigawan pa siya. Gusto na umuwi kasi kawawa na yung asawa ko sir. Okay. Sige nga, pakisabi nga sa amin, ano po ba ang sitwasyon ng asawa ninyo ngayon? Ang alam lang namin, may sakit po siya sa bato. Grabe po sir, yung kahit may sakit sir, magtatrabaho pa rin siya. Pag hindi mo nagtatrabaho, sisigawan siya. Sir Christopher, matanong ko lang sa inyo, no? Kamusta naman ang ganyang kinakain doon sa Oman? Kumakain din po sir, kaya lang po, pag binuutusan kahit may sakit siya, nakawa rin ako sa asawa ko kasi sinisigaw-sigawan siya eh. Nung kausap mo siya sir. Yung mga pagkain mo, sir, nitong asawa mo dun sa Oman ay masusustansya ba o puro mga delata, instant o kung ano man? Ano bang klase mga pagkain na pinapakain sa kanya? Kasi baka mamaya naka-apekto yung mga na pinapakain ng amo niya dun sa kanyang sakit sa bato. No po, pilis yata yun sir. Ano yata mga pilis, hindi ko alam po kung anong kinakain niya doon sir. Ito po bang kalagayan ng misis nyo? Alam po ba ng agency niya? Kasi ang una magpoprotekta rin po sa kanya yung agency. Tumawag po kami sa kanila, sabi nila, hatid daw kami sa plane ticket niya, pauwi. Okay, so ang sabi ng agency, kung gustong umalis ng asawa mo, sasagutin nyo po. Ganun po ba? Opo. Pero ano pong sabi nila na may karamdaman itong misis ninyo? Wala naman po silang sinabi na yun nga, yung ticket lang po daw, hatid daw kami ng bayad doon sa ticket po sir. Okay. Sabi ko, Sige. wala po, sabi ko kasi kanila eh. Okay. Sige, sir. Yung nag-iusapan nyo ba sa agency ay dahil hindi pa siya tapos sa kontrata? Opo. Okay. Kaya kayo pinag-shoulder ng certain amount para dun sa plane ticket. Tama po ba? Opo. Sige, ganito muna. Nasa kabilang linya na ata itong si Ma'am Priscilla, itong asawa ni Sir Christopher. Ma'am, nandiyan na ba kayo? Certain Opo, amount sir. para Opo, dun sa sir. plane. Diretso na lang ako siguro dito kay Attorney Sherilyn Malonzon, Director ng OWA Operations Center. Magandang umaga po sa inyo, Attorney Sherilyn. Magandang umaga po, Sir Carl, saka kay Dean, saka po kay Christopher, and syempre po sa ating OFW, kay Priscilla. Alright. Attorney, may gusto lang kami ilapit na kung saan ay 10 months pa lang ata itong si Priscilla sa kanyang amo. Ngayon, mukhang nagkakaproblema siya sa kanyang kalusugan na kung saan meron siyang karamdaman na sakit sa bato. Ngayon, gusto niya sana ata magpagamot or magpa-check up, but the problem is parang hesitant ata ang amo na paalisin or whatsoever. Parang medyo nagiging strict masyado. So parang nahihirapan na siya dun sa kanyang kalagayan, dun sa kanyang amo. Ano po ba yung assessment ng inyong OWA dito? Okay. Sir Carl, actually, nung tinawag po to kanina ng inyong staff, ay nakipag-usap na kami kaagad po sa OWA Oman, sa aming welfare officer, si welfare officer Nakisa, at ganoon din sa aming administrative staff, kay Karen Malinis. Nakausap na po nila yung ating OFW mismo, kanina, and then ganun din po yung Foreign Recruitment Agency kasi po ang negotiation po is through the Foreign Recruitment Agency po, hindi po kasi pwedeng basta pumunta po ang ating mga
MW at OWA officials po sa bahay po ng employer. Okay. So ngayon po, na-book na po ng ticket. At siya po, Okay. ito po, hinihintay lang namin po yung copy ng ticket. But for August 17 flight siya, Sir Carl. At Okay. syempre may instruction din kami kasi nga ito pong employer, it seems no na pinapasolder sa ating OFW ang kanyang plane ticket. Yeah. So sisiguraduhin din po ng ating OWA Oman na hindi po ito mangyayari. So meaning na dapat po ibabalik po at hindi talaga ipapasolder po sa ating OFW kasi Okay. may medical condition siya. At Alright. ganoon din po ipapacheck up din po uli ang ating OFW si Priscilla at pinapa-pull out na rin po siya, no? May instruction na po ang OWA Oman sa Foreign Recruitment Agency na i-pull out na po si Okay. Priscilla sa kanyang amo. Kasi po pinapagtrabaho pa rin siya, Sir Charlie. Yeah, kahit tama. may sakit na siya. Okay. Ma'am, for cases like this na umano'y merong pakiramdam or nararamdaman itong mga OFW natin, is it right para yung agency na manghingi pa ng certain amount doon sa asawa or sa pamilya na para lang mapauwi ang kanilang kapamilya dito sa Pinas? Or it should be shouldered by the agency in special cases like this? Okay. Sir Carl, unang-una po kasi, no, kaya hinihingi din po namin yung medical diagnosis. Okay. Kung talaga bang hindi na po siya fit to work. Yes. Pero in this case po kasi, ang sinasabi niya yung tagiliran niya. So, most probably baka po kidney stone siya or anong mga reason talaga. Okay. So, that's what we are asking. But, despite the fact na ang sinabi lang po sa amin ng Philippine Recruitment Agency po, is not pina-check up na. But of course, we wanted to see, di ba, Sir Carl? And then, pangalawa, ang general rule kasi is that pag every contract pa po ang ating OFW, like most of the time po yan, pag land-based po, Sir Carl, 2 years yan eh. So pag every contract pa and there's no valid reason, no? So meaning walang contract violations, walang maltreatment, or walang kasalanan yung employer. O kaya kung merong health condition, pinapagamot naman. At wala namang medical certification na hindi na siya pwedeng magpatuloy pa sa kanyang kontrata. Pag ganun po at nag-insist pa rin yung OFW, as a general under the DMW rules po, isushoulder po talaga yung repatriation cost ng ating OFW. Pero kung may mga valid causes, if it's the other way around, then it becomes a right on the part of our OFW na pauwiin. Alright. Under the joint and solidary liability. Ano pong ibig sabihin nito? Unang-una po, ang employer po muna ang bibili ng ticket. So kung hindi po ito panagutan ng employer, pwede po, ang susunod na obligation po would be either of them po kasi, the Foreign Recruitment Agency at kung hindi pa rin, babawiin naman po yung cost ng ticket dito sa Philippine Recruitment Agency. Alright, okay. So, ma'am, with that said, no, kami magpapasalamat sa naging assistant nyo dito kay Ma'am Priscilla. So, asahan po namin yung magiging update ng inyong tanggapan. Maraming salamat po sa inyo, Ma'am Sherilyn. Welcome po, Sir Carl. Alright. So, balikan lang natin ito mabilisan si Ma'am Priscilla. Ma'am Priscilla, nandiyan pa ba kayo? Mukhang wala na, Sir Carl. Si Christopher, Alright. yung mister. Sige, ganito na lang. Sir Christopher, para mabilisan dahil kulang na tayo sa oras. Meron ng flight itong misis mo ng August 17, 2025 na gagawa ng paraan itong OWA. So, wala nang kailangan isipin tungkol dun sa pagbabayad or paggagastos dito sa kanyang ticket pabalik. So, Sir Christopher, kami na magpapasalamat dahil kulang na sa oras ang ating programa ngayon na paglapit nyo dito. At asahan po namin na pagsasama nyo muli ni Ma'am Priscilla at kayong dalawa. Okay po? Maraming salamat po, sir. Okay, maraming salamat sa inyo. Alright, so dahil kulang na tayo sa oras, dito nagtatapos sa ating programa. Lahat ng reklamo, sumbong at hinaing, pinakikinggan na maigi, sinusuri, iniimbestigahan at inaaksyonan dito sa mas pinalawak at mas pinalakas na Ipabitag Mo Helpdesk.